Ay, breaking news! Tila yata nagsinungaling po ang Diskaya nung tanungin ni Jinggoy kung ilan ang luxury car niya. Sinabi niya 40 lang daw yata. Ngayon lumabas po ang tunay. Nasa 80 po na luxury car. At igit pa dito, marami sasabi, baka hindi lang 80. Di ba kasi sabi niya, yung parking lot po ng mga Diskaya, para po mall. Sabi ni Puri ni Jingo yan sa mga nakaraang video niya. Para daw pong Shoemart, sabi. Parang yung nakakita na kayo ng parking lot sa mall, napakalaki. May isang patong-patong pa yung sakyan, may second floor pa. Parang ganun daw. Ayon sa kanyang impormasyon, no? O ngayon, pag-uusapan din natin, nasaan na si Curly? Sabi ng iba, tila yata tumatakas na sa isyong ito. Kasi kung natural po, sa natural kung walang kasalanan, hindi ko sinabi may kasalanan siya. Kung walang kasalanan, dapat haharapin niya at magpapatanong siya. Hindi na katulad ni Diskaya na Sara. Kasi yung Sara, tinanong na, katulad niya, 40 car down, may luxury car siya. Yung pala, 80. Tapos hindi niya alam, wala siyang kila sa DPWH. Yung pala, may litrato sila neto ni Bunuan. Ang daming butas. Tapos may hindi siya alam sa knowledge na yun. Biruin mo, nagmamanage ka ng malaking siyam na kumpanya. Tapos kumikita ng bilyon. Tapos sasabihin mo lang, wala kang alam masyado doon. Di ba? Nakakagulat, nakakapagtaka, at higit sa lahat, para tila yata nasisinungaling, hindi consistent, hindi satisfy yung mga nakakarinig. Di ba? Pakinggan natin po si Jinggoy. Ito po ang kanyang pahayag. Na booking po. At sabi ng iba, yung mga sports car, mga luxury car daw po, pasagasaan sa pison tulad ng ginawa kung mapatunayan smuggler. Pasagasaan sa pison tulad ng ginawa ng Pangulong Duterte. Dahil ang katwiran ng Pangulong Duterte dati, sagasaan niyang mga nasakyan na yan. Bakit? Para maging mensahe. Natatandaan ko pa 2018 po sinagasaan ng mga sports car o mga luxury car ni Pangulong Duterte ng pison. Para po walang makinabang, para po mensahe ito. Kasi kaganto yan Kung smuggler to at ibibenta mo, aabuso Mas maganda pasagasaan sa pison. No? Anong gusto nyo? Ibenta yung mga luxury car para mapakinabangan ng taong bayan? O pasagasaan sa pison? Sige ho, anong desisyon nyo ho? Ano mas maganda ho? Para sa akin, pasagasaan sa pison. Paano yung flood control? Hindi naman naaabot ng mga ano yan. Yung luxury car, hindi aabot ng 500 million yan magkano flood control na nawala? 65 billion. Kung baga kakarampot doon sa nawala, hindi makakatulong. Mas maganda, kung mapatunayan sila, kung mapatunayan ang mga Diskaya, ipasaoli ang pera. Kung hindi isoli, tumuga na lang, magsabi kung sino may kasalanan, kung sinong congressman. Kasi napaka-imposible po mga kababayan. Hindi po maglalakas loob ang DPWH o ng sino man na kontraktor nawa, mangurakot, nawala ng proyekto, ghost project, nawala makasabot na mataas. Common sense na lang po. Ikaw ba naman sa iyo sa lugar mo, sa lugar mo, sino ka ba naman, wala ka namang, sabi natin mayor ka, ang lakas ng loob mo. May mas mataas sa'yo, nag-utos sa'yo, na nasa likod mo. Kasi malakas ang loob mo Pero mo imagine, sa lahat ng tinanong, walang umami na may ghost project. Pero yung totoo, may ghost project. May mga pumirma. Biruin mo, nakakapag-init ng ulo. Alam mo, naawa ako sa mamamayan. Naawa ako, mga kababayan. Dahil, isipin mo, hindi kasi nila nakikita, mga kababayan, hindi nila nakikita yung sitwasyon ng Pilipino. Alam nyo bakit? Sabi ko nga sa nakaraan natin dumadaan kasi sila, paglabas nila ng bahay, dumadaan sila doon sa expressway, sa NLEX, SLEX. Di ba pag dumaan ka sa NLEX, saka XLEX or TLEX ba yung papuntang ganun, basta mahabang daanan, nakikita mo yung mga gandang tanawin, tama? Yung mga puno, mga gandang bahay, mga pabrika, mga magkakadikit, di ba tama? Doon lang lagi dadaan sila.
Hindi sila dumadaan sa baybayin kung saan nandoon ang tunay na buhay. Gets nyo? Hindi, nalulungkot ako eh. Para bang pinaiikot ang gobyerno? At ang gobyerno naman, di ba? Ganito na lang ba tayo? Di ba? Kasi dumaan kayo mismo doon, yung mga mayayaman, ha? Inaalok ko kayo. Minsan, hindi naman lahat, kasi maraming mayaman na mababait. Kaya nila Big Soto, yan, nila Pacquiao, ni Ramon Ang, mga mabababang tao. Dumaan naman yung mga ibang mayayaman kayo, yung mga politikong hindi nyo nakikita eh. Nakikita nyo lang sa balita, baha. Hindi nyo aktual na nakikita. Samantalang nung eleksyon, kung lumusong kayo sa baha, para lang manalo kayo. Di ba? Eh ngayon tingnan mo, pumunta ka, expressway dinadaanan lagi nila. Pag galing sa bahay, expressway. Uuwi, expressway pa rin. Subukan nyo magbaybayin minsan kung saan matatraffic kayo, ando yung mga titindang mga fishball, ando yung mga titindang mga pobre, mga nakahiga sa kalsada, kahit di naman mga beggar. Oh, tapos ando yung mga baha, mga daga, sama-sama na. Doon pa lang nakita nyo na, alam nyo bakit may ganon? Ha? Hindi dahil tamad ang Pilipino, masisipag ang Pilipino. Wala lang makuha ang trabaho. Dahil pag nagtrabaho, kakaunti ang sahod. Tapos ang katwiran, ba't konti ang sahod? Kasi walang pondo. Walang pondo. Kung kurakuti ng pondo, bilyon. Anya, number lang yan. Number, pero bilyon. 500 billion. Bukod pa yan, flood control lang yan, DPWH pa yan. Paano pa kayo ibang ahensya? Di ho ba? Oh, eto pa. Eto, panoorin natin tong si Jinggoy. Panoorin natin. Natuklasan, nabuking. Nabuking na po. Diskaya, booking. 80 car pala. President. The gentleman may proceed. Mr. President, early today, the Bureau of Customs carried out a search warrant in the property of the Discayas in Pasig City and found only 3 of the 12 luxury vehicles in the premises. Tatlo na lang po ang nakita. Mr. President, ayon sa aking nakalap na impormasyon, nasa 80 sasakyan ang pagmamayari ng mag-asawang Diskaya at ng kanilang mga kumpanya. Mula sa 80, nasa mahigit kumulang na 40 ang luxury vehicles. Ipapakita ko po sa screen ang breakdown ng mga sasakyan na ito. LTO records, Mr. President, there are 63 vehicles, luxury and mainstream brands. Kasama po... Alam po ng may-ari niyan na may record ang LTO. Pero bakit sinabi 40 lang daw siya may-ari? So, ibig sabihin, pinapaikot ng gobyerno. Tanong ko lang, ha? Diyan yung mga binanggit ni Sara Diskaya kahapon sa hearing na Rolls-Royce, Kulinan, Bentley Bentayga, 2 GMC Yukon Denali, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Wagon, G63, Range Rover Evoque. May 3 rin siyang binanggit kahapon, yung Range Rover Defender, Cadillac Escalade at Mercedes-Benz Maybach na wala. Biruin mo, baka nga may Ferrari yan eh. Oh, baka nga may tigpa 40 million, 100 million pa dyan eh. Nakatago lang talaga sa garahe. Hindi totoo yan. Totoo yan. Oo. Kasi pa nagagawi ako ng Pasig eh. Nakikita ko daming sa yung mga Ferrari. May nakita akong hindi Ferrari. Yung talagang parang ginagamit ni Sam Barsosa, yung mga binibenta niya, parang ganoon eh. Di bali si Sam Barsosa, pinaghirapan niya yung pera. Nagbenta siya ng mga product. May binibenta siya. Hindi galing sa gobyerno yung pera niya. Oh, di ba? Eto. Sige nga, saan galing yung pera? Sige nga. Oh. Tapos tong COA, hindi alam. Hindi alam, wala silang kaalam-alam. Biruin mo, Ghost Project, pumirma sila. Pumirma kayo ng proyekto na ipapatayo sa lungsod. Ang mahirap nito, yung lungsod na yon, yung distrito na tatayuan ng proyekto, walang alam yung kung ano, to longest man. Walang alam yung to longest man. Natatayuan siya. Ibig sabihin, ginigiba na yung isa sa mga lungsod, sa bahagi ng distrito niya, wala siyang kaalam-alam. Natutulog sa pansitan. Di ba? Pero kapag magtatayo ng isang building sa kanyang distrito, nakapurihan niya, at ikagaganda, proud na proud siya, ipipresenta niya pa sarili niya. Di ba?
po sa records ng LTO. Sa pinag-uusapan na nag-viral na YouTube channel ni Julius Babaw, meron pang 8 luxury vehicles na wala sa tala ng LTO na nakapangalan sa mag-asawang Diskaya. Napag-alaman din ng aking tanggapan na meron pang 6 na mamahaling sasakyan ng pagmamayari ng mag-asawang Diskaya tulad ng Volvo XC90, Mercedes-Benz GLS, saka isang Maserati. Nakakalulang yaman po ito, Ginoong Pangulo. Kung doon sa 28 luxury cars na inamin ni Sara na pag-aari nila ay halos hindi ako makapaniwala, wala pa pala yun sa kalahati ang kabuuang bilang ng kanilang mga sasakyan. Mr. President, this is totally outrageous. And I would just like to spread this into the records, Mr. President. Thank you, Mr. President. Ibig sabihin, sinungaling ka sa unang mong pahayag na 40 lang ang luxury mo. Yung pala napakadami. 80 to. Sige nga. Kung sa maliit na bagay, nakapagsinungaling ka sa amin na maraming tao, what if pa kaya sa malaking bagay? Sa tingin mo? Di ba? Paano kami maniniwala sa mga susunod mong sasabihin sa amin? Di ba? Paano mo sabi mapapatunayan na totoo lahat na sasabihin mo sa susunod? Eh dito nga lang, napakasimpleng tanong sa'yo eh. Sasagutin mo na maayos, wala namang masama eh. Kung talagang ikaw bumili niyan ikaw bumili niyan, pera pinambili mo diyan, pera mo. Pero kayo nung pera 'yon, tanong. Kasi kung ganito lang yan kung yung mga 80 sasakyan na yan, kung proud ka na sa'yo talaga na ikaw nakabili niya dahil sa hirap at pagod mo, ipapangalandakan mo yan kasabihin, kaya nga ako nagpa-interview kala Julius kasi niya para proud ako kasi sarili kong pera. No! Nagpa-interview kayo, duda ko, dahil kampante kayo na ang gobyernong ito, relax na relax lang at walang mangyayaring anong tawag sa ginagawa ni Pangulong Duterte? Napaktay kayo sa akin, sabi ni Pangulo. Subukan nyo. Huwag niyong subukan. Paktay kayo sa akin. Diba? Walang ganon ang administrasyon ngayon. Kaya pa sa todo, sige lang, bira lang ng bira ng mga kurakot. Walang nakakapansin, nalilibang lahat kay Sara Duterte sa impeachment. Sige, sige, bira, election, busy silang lahat, bira, wala nang kumakanta. Nalibang. Kaya, nag-flex sila. Yun ang duda ko, haka ko yun. Nag-flex sila. Hindi dahil sa proud sila. Dahil ang paniniw, kasi alam mo bakit? Ang isang bagay po na paulit-ulit na ginagawa, tandaan nyo to, ang isang bagay na paulit-ulit na ginagawa at walang pumupuna, pakiramdam mo sa sarili mo, tama ka kahit mali. Tandaan nyo yan. Ang isang mali na paulit-ulit araw-araw na ginagawa, na walang pumupuna at walang pumapansin, darating ang panahon, mapapaniwala ka sa ginagawa mong mali, na tama pala yun. Pero isang araw may pupuna sa'yo, na mali ang ginagawa mo, kasalanan niya, mali yan. Doon mo marirealize sa sarili mo, masyado akong nalibang. Di ba? Masyado akong nagpakaakit sa maraming pera, nalibang ako. Tulad na nangyari ngayon. Hindi nyo naisip na ang isang araw, isang tao magigising lahat sabay-sabay. Bakit? Sabay-sabay bumaha Nagising lahat ng taong bayan. Ano nangyari sa flood control? Na-overwhelm daw. O ngayon, binabawi na niya yung na-overwhelm. Ano na sinasabi niya ngayon? Ghost project na. So, sino may kasalanan? Siya ba? Lahat sila kasi siya ang leader. Di ba? Napakasimple. Napakasimple po ng ano to. Mo 80 pala sasakyan mo. O ito, na-recover. Tignan natin to. Ayan, Ang dami, mga kababayan, News update. Na-recover na ng Bureau of Customs, BOC, ang lahat ng third luxury vehicle na konektado sa pamilya Diskaya matapos ang court order. Search operation sa St. Gerald Construction General Contractor and Development Corp sa Pasig City. Lahat ng sasakyan ay sealed at bantay sarado ng BOCC. Philippine Guard Corps patuloy na investigasyon, dokumentos, impormasyon upang matukoy yung may paglabag sa batas. Ayon sa Commissioner Ariel Nepomuceno, dapat to palibutan ng mga pulis
Kasi mahirap na eh. Yeah? May mga bagay tayong hindi inaasahan. Di ba? Katulad ng nangyari kay Tebes. Wala nakakaalam nun. Di ba? Maraming ganyan po nangyayari. Kampante lagi ang gobyerno. Pero mamaya-maya, bigla andyan na yung kalaban. Dapat palibutan ng mga militar yan eh. Oh, palibutan ng mga ano yan. Kung talaga, kasi bakit? Sensitive to eh. Hindi to biro. Oh, dapat malaki ang force dyan. Lalo na may mga sekretary pumupunta dyan ng BOC. Oh, dapat yan. Bantayan eh. Hindi totoo lang. Kasi mahirap po magtiwala. Doon nga lang sa maliit na tao, hirap pagkatiwalaan. Lalo pa kaya doon sa matataas na kilala sa lipunan. Di ba? Ako sa akin, tip ko lang. O, tingnan mo, isakyan, oh. Oh. Nakuha, oh. Oh. Kita nyo? Oh. Mamahalin to. O ba? O, ito. Baka di ka makakabili ito ng mga 8 million, baka 15 million to. Lalo na to. O. O, tingnan mo, mamahal na ito. Kita mo yan? O, titigas daw ng mukha nyo, sabi ng mga nasa comment section. O. Pinahihirapan nyo taong bayan. Freeze all asset para di nila magamit ang pera ng pambayaran ng pwede bayaran ng kaso nila. Dapat lang dapat sa mga ikakaso na sa mga yan. Ito makakapagpiyansa, dapat walang piyansa eh. May piyansa ba ang economic sabotage saka plunder? Sabi ni Senator Marcoleta. Parang wala, no? Oo. Dapat ganyan eh. Lagyan ng batas ng ganyan eh. Dapat nga, ako na tanongin maglalagay ako ng isang batas kung saan may partikular na kasalanan na gagawin mo. Makukulong ka talaga. At hindi ka pwede bigyan ng abogado. Isang partikular lang yon. Halimbawa, talagang heinous crime ka talaga o kaya naapektuhan mo buong taong bayan. Katulad nito, ang naapektuhan, hindi lang naman isang bayan eh. Ang dami sa Laguna, sa Binyan Laguna pala, siyang pala ang nakuha ng mga to eh. Na kontraktor, ang Binyan binabaha. Yun mo? Huwag natin sabihin, porket gumawa ng flood control, hindi nababaha. Hindi. Ang mahirap nito, hindi naman bagyo o malakas ang ulan, bumabaha. Meaning, yung mga galing sa ibang lugar na tubig, nakukunti ang ulan, natitipon, dumadaan sa isang lugar, doon nagtitipon, nila binabaha. Bakit? Kasi kulang yung depensa ng flood control na ginawa. Bakit kulang? Sobra yung pondo. Alam ko, sa pondo ng gobyerno, dati ako gumagawa ng budget ng gobyerno. Dadaan sa planning, dadaan sa budget, sa back office. I-hearing niya lahat, yan, magkakaroon ng pag-uusap yan, yung mayor, yung lahat. Yung city administrator, yung hepe ng planning, hepe ng budget, magkakaroon yan. O may budget deliberation yan, lahat-lahat. Gumagawa ako ng budget dati. Oo. Kaya alam ko, ano mangyayari doon pagkatapos noon. Yung budget ng computer, ito, budget nito, halimbawa, bibili ka ng gadget sa opisina, ang cellphone para sa opisina, para sa field. May pang-picture kayo. Para sa opisina na to, hindi pwede uwi to. Ito. Halimbawa, bili mo rito, 18,000. Halimbawa, 18,000 bili mo rito. Babudgetan ng office yun, ilan na kailangan. Isa lang muna, isa. Magkano to? 18? Plus 30% to, minsan 10%. O kaya 30%. Plus mo 18% plus 30%. Lalagyan. So, ibig sabihin, may porsyento yung budget dyan sa flood control. So, ibig sabihin, kung ang flood control, halaga ng flood control, sulit na, maganda na. Talagang lagpas sa standard niya, na maganda talaga, pang ibang bansa na. Halimbawa, 50 billion. Lalagyan ng 30% yun, alam ko, kaya hindi ko alam kung 10% sa kanila, sa national. Lalaki lolobo pa yon para allowance yun. Sabi, mas mapapaganda yung gagawing trabaho, yung gagawing flood control. Pero hindi, kabaligtaran eh. Di ba? Ayan 40 cars, naging 28, naging 12, talagang ginagago ang mga batas natin. Lintek talaga. Kung ako presidente, bulagtaan. Siguro kung saan-saan nakakurakot na yan. Duterte, ibalik si Duterte. Natatandaan niyo kay Duterte? Huwag tolaran. Takot mga politiko eh.
Huwag tularan. Kurakot ako. Addictus benedictus ako. Oo, di ba? BOC, need namin magmatyaga, magmatsyag. Transparency pa rin dapat lahat ibenta, matukoy ang flood control na naudlot. Oh. Hanggang kailan kaya makapaglalagay ng mga Pilipino isang tama na namumuno sa bansa? Marcoleta. Yung talagang isang pinuno na handang mamatay, pumatay para sa kapakanan ng mga mamamayan. Sara Duterte. Yung isang pinuno gagamitin talaga ang kanyang mga kamay o ang mga sundalo niya sa lahat ng salungatan at kanyang mga hangarin para sa mga mamamayang Pilipino. Sara Duterte at Marcoleta 2028. Yun lang yun. At mga senador, magalong. Oh, wag yung matatapang sa bunganga lang, sa mag-away, sa away mag-asawa lang. Matapang lang sa away mag-asawa lang. Pero sa away politiko, banggaan ng mayayaman, Rodante Marcoleta lang. Di ba? Oh. Sipin mo to. Oh, panoorin natin to. Ilan sa mga luxury vehicle na nawala sa compound ng mga diskaya sa Pasig City na pumasok sa mga Bureau Custom kaninang umaga September 2. Nagbalikan na sa garahe. Kabilang dito ang Bentley at Toyota Tundra. Mamahal nito. Biruin mo makakabili ka nito kung kinikita mo lang ayon lang sa pagiging kontraktor mo. No. 'Di ba? Okay sana tamo 2016 ka nagsimula yata. Ngayon nabili mo to lahat? No. Ang makakabili nito, si Ramon Anga eh. Diba? Matagal nang mayaman eh. Hindi pa tayo pinapanganak, mayaman eh. Wala namang mga ganito eh. Hindi dahil sa ayaw nila. Diba? Bakit? Kasi pinaghirapan nila. Eh, sabi nga na matatanda, ang bagay na hindi mo pinaghirapan, hindi ka manghihinayang bilhin. Hindi ka manghihinayang mawala. Diba? Tandaan mo yan. Oh, kung talagang koleksyon nyo yan, etong sasakyan to, kung talagang koleksyon nila yan, pinasok ng BOC, hindi ka papayag na ito magasgasan. O ano kasi koleksyon mo? Kasi madami. Kasi pinaghirapan. Maliban na lang sa damdamin mo, kahit magasgasan niya, kahit kunin nyo na lang, walang problema sa akin. Kasi bakit? Hindi naman talaga pinaghirapan. Di ba? Oh. Ito. Oh, panoorin natin to. Ito. Sinungaling, oh. Sinungaling. Ayan, sinungaling. Pinapaikot tayo ng mga to. Panoorin nyo to. Ayan, oh. Ginapos na po. Nilagyan ng caution. Nilagyan po ng caution ng gobyerno. Kita nyo. Oh, antindi oh. Naisoli na, sabi. Nagpa-change oil lang daw, kayo naman. Luxury car ng Disgaya, ibinalik sa garahe. Oh. Baka naman tinanggalan ng GPS. Hindi, joke lang yun. Hindi, bakit? Hindi natin maaari eh. Alam mo kasi ang tao, hindi mo masisisi yung kababayan. Hindi natin masisisi ang tao na kung ano mag-isip ng kung ano-ano. Bakit? Kasi nung baha eh, kung ano-ano iniisip ng tao eh. Dapat kung ano sabihin sa ngayon sa mga Diskaya, mga opinion ng mga tao, tanggapin nila. Huwag silang magreklamo, bakit ako binati ko si ganito. Hindi, tanggapin nyo. Bakit? Biruin mo, buong tao nagkakagulo ngayon maski mga ibang mabubuting politiko. Apektado pati ekonomiya dahil sa isang tao. Yeah. Oh. Oh, kita mo. Oh, ginapos na. Caution. Oh. Di ba? Sabi sa inyo eh. Oh. Ng pamilya Pahinga nyo.
Sa mga luxury vehicle ng pamilya Diskaya na sentro ngayon ng flood control scandal. Babala ng BOC sa mga Diskaya, ipakita na nila ang legal na papeles ng mga sasakyan o mahaharap sila sa malaking problema. Ang kanilang car dealer sabit din. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa 12 luxury cars ng mga Diskaya na hindi rehistrado sa Bureau of Customs at pinaghihinalaang smuggled, 3 lang ang nakita sa 3-story parking lot ng St. Gerard Construction. Dahil sa pressure ng ongoing Blue Ribbon Committee inquiry, binibigyan daw ng benefit of the doubt ang pamilya Diskaya na ngayon sentro ng investigasyon. Ngayon, binibigyan naman natin ng tamang pagkakataon ang mga may-ari, ang Diskaya family na ipakita sa Bureau of Customs yung kanilang mga pinagbayaran. Pag nakita naman natin na tama ang kanilang pinagbayaran, yun ang interest ng Bureau of Customs. Subalit, pag kulang yan o kung may diferensya sa papel, magkakaroon po ng problema ang pamilya. Pero Ayan ang hirap sa atin, sir. Mabait tayo masyado eh. Sir, hindi naman sa pag-ano. Tayo nahirapan, buong tao. Hindi naman natin kailangan pagmalupitan sila eh. Di ba? Ipakita lang natin sila. Ipakita lang natin sa kanila na may ngipin tayo. Di ba? hinihikayat ni Customs Chief Ariel Nepomuceno na magkusa na ang mga Diskaya dahil kung malinis naman ang mga papeles ng 28 luxury cars na mismong sila ang nagdeklara sa Senado, hindi mahirap na makipagtulungan sa ahensya. Sa ngayon, bantay sarado ng mga otoridad ang parking lot na ito. Alinman sa 12 kotse na flag na rin ang Customs sa Highway Patrol Group. Nakahold na yan. Lahat din ng exits dito sa compound, sa pagtutulong po of course ng Philippine Coast Guard, ng local police ng Pasig at ng Bureau of Customs, hindi naman po na yan lalabas. Sigurado po yan. Sa 12 unregistered vehicles, isang Maserati at isang Land Cruiser lang ang nakita. May panibagong assignment din ng Customs matapos lumitaw ang isang Cadillac Escalade na wala sa listahan ng BOC. Ayon kay Nepomuceno, para matuntun ang lahat ng hindi rehistradong luxury cars ng pamilya, eventually, lilibot ang Bureau of Customs sa lahat ng Diskaya addresses. Ang dealers naman na auto Dapat lahat po ng mga pagmamay-ari ng Diskaya po, kung talagang seryosohan talaga, alam ko seryoso naman yan. Pero kung talagang mabilisan, lahat ng Diskaya i-search na. Para tignan yung mga sasakyan, kung makasisiguro kayo kung ilan. Ako duda ko, lagpas 80 yan. Sa akin, haka lang ha, tsorya ko lang ha. Sa tingin ko, mga nasa, ako lang ha, akilan to. Huwag niyong paniniwalaan. Babalikan niyo ako kapag napatunayan. Tingin ko ha, mahigit 200. No. Yung kakilala ko nga lang eh. Mayaman ha, hindi naman bilyonaryo. Siguro mga pera niya, siguro mga 200, 300 million lang eh. Ang sasakyan niya, alam mo ilan? Ha? 15. 15 na yun ha, hindi naman bilyonaryo yun ha. Yung kakilala ko rin, hindi mayaman, may trabaho lang. Ang sasakyan niya, ilan? 6. Sipin mo yan. Kaya ito, bilyonaryo, super. Lagpas 200 to, hindi ako naniniwala na 80 lang to. Sa akin lang ha, na 300 to. Ako, tsorya lang to, huwag niyong paniniwalaan, haka lang to, hindi ako nang bibintang. Hinala ko lang to, pinagbatayan ko lang aking experience. Nasa 300 ang luxury. Nasa 300. Magkakamali, baka 500 pa nga eh. Baka may malaking garahe. Kasi kung talaga mahilig ka sa sasakyan po, at collection mo to, hindi ka bibili ng maraming sasakyan kung gusto mo lang ipagamit sa mga anak mo. Tandaan nyo yan. Oo, kasama. Satisfy, convenient ang mga anak mo, pati kayo sa magandang sasakyan. May aircon, maganda. Pag nadaan sa lubak, hindi mo maramdaman. Oo, parang moonwalk ba? Parang wala ka naramdaman. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, yung mga politikong mamayayaman, magaganda ang sasakyan. Hindi lahat ha. Dumaan sa lubak, hindi nila maramdaman. Bakit? Samantala, pag yung mga mahirap nakasakay sa ordinaryong sasakyan at sa mga tricycle motor, ramdam yung lubak sa daanan. Nag-rhymes na naman po tayo, nagpi-flip-flop na naman tayo.
Ako lang yata talaga ang vlogger dito talaga nagra-rhymes eh. Lahat ng sinasabi nagra-rhymes eh. Oo, ako lang ang magandang magtanghal dito sa lahat ng vlogger at talagang nagra-rhymes pa pag ako nagtanghal. Di ba? Ibig sabihin, pinag-iisipan ang bawat sinasabi. Di ba? Galing sa puso. Di ba? Hindi sa labi. O ngayon, eto na nga. Ako duda ko 500. Sige, duda lang, hinala lang. Hindi pagpaparatang hinala lang, tsorya lang. Oo, kasi pag ikaw mayaman talaga, hindi ka na kontento eh. Pag ikaw koleksyon mo sakyan, walang problema. Gusto mo talaga kunin yun. Lahat ng buong mundo, tignan mo sasakyan eh. Ilan, sasakyan ni Pacquiao ilan. Ako baka sasakyan ni Pacquiao nasa 100 din eh. Pero pinaghirapan niya yun. 'Di ba? Ito, galing sa bulsa ng bayan. Oh. Tama ba 'yon? Kung mapatunayan. Oh. Inatak ng custom ang isang luxury car ng mga Diskaya. Oh. Ako ganyan, baka koleksyon, baka 500 na luxury car. Ako 500, tingin ko. Hindi pala 300, 500. Tignan nyo, libutin nyo lahat. Kasi, syempre, ikaw ba naman, bilyonaryo ka na, nalibot mo na buong mundo, halimbawa, nalibot mo na lahat, hahangarin mo lang yung koleksyon mo. Yung childhood, bata ka pang childhood, pakalobat na yan ako eh. Yung bata ka, yung childhood ka, dream mo yan. Kaya yung pagtanda mo, yumamang ka, gusto mo, bilhin lahat. Di ba? Kulang. Buong mundo, ilan ang magandang kotse, lagpas 1,000 eh. Baka 500 nga yan eh. Tingin ko Oo. At Frevel Enterprises, posibleng madamay sa demandahan sakaling lumabas na iligal ang pagpasok ng imported cars ng mga Diskaya. Kung sino po ang mismong, kung ito po ay talaga mapatunayang smuggled vehicles, pananagutin po natin yung mismong nag-import. At makakasama po dyan, syempre, sino po yung brokers na nag-import. Sa Blue Ribbon hearing, inungkat ni Senate Minority Leader Tito Soto na puro smuggled ang kotse ng Frevel. Noong 2024, in hot water ang Frevel matapos mag-viral ang 2 Bugatti Chiron na umiikot sa Manila. Ang isang Bugatti nagkakahalaga ng 165 million pesos. Tignan mo, 165 million. Ilan? Manila. Ang isang Bugatti nagkakahalaga ng 165 million pesos. Biruin mo yung 165 million pesos? Kung ikaw kumita sa pagiging kontraktor mo, halimbawa ng milyon lang, sa isang kontraktor ba kumikita kayo ng 100 milyon? Hindi naman ganun kalaki Pagpalagay mo 150 milyon kinita nyo sa isang kontraktor, sa isang gawaan, bibili kayo ng ganito, 165 milyon? Di wala na kayong pera. Ibig sabihin, sobra-sobra ang pera. Tama, mali. 165 milyon. Ang tindi. Di ba? Pagkain ng bumbari yan eh. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Hindi naman masama maging mayaman. Ang masama, mayaman ka na nga. Yung mga proyekto na dapat inasa sa'yo, pinabayaan. Gaya niyan, walang mga bakal. Hindi na kailangan pang ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee ang dealer ng mga sasakyan ng mga Diskaya na pinaghihinalaang sangkot sa smuggling. Ayon kay Senate Minority Leader Tito Soto, ibang usapin na ito at ang Bureau of Customs na ang dapat na mag-imbestiga. Pero dapat anyang sumipot sa pagdinig ang mister ni Sara Diskaya na si Pearly Diskaya. Dapat po sumipot. Hindi ko kasi bahala doon. Pero kausap ko kanina yung isang sa mga executive. Dapat sumipot po. Bakit si Sara Diskaya lang? Nasa na po? Sabi niya na nasa comment section eh. Hala, ano nangyari? Natakasan na tayo. Curly, nakatakas na, sabi. Nasaan? Makipag-usap? Kasi siya ang pinaka-pinuno dito eh. Diba? Ibig mo sabihin, asawa mo talaga lahat may ano niyan, may pakana niyan? Di ba ikaw nagsimula niyan? Di ba? Nine na company, tapos hindi ka haharap dyan.
para kang hari ng hari ka ng Ehipto, o hari ka ng Bahrain, o hari ka ng ng Europe. 'Di ba? Oh, tingnan mo. Bumalik na mga sasakyan. Sabi mo kasi sa interview mo na 4 na po yung kotse mo. 4 na po. Na luxury cars. E ngayon, inamin mo 28 lang. Ano ba talaga? 28, Ano 40, nangyari sa 28 500, ilan? po yung luxury cars, Okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright. Doon sa 28 luxury cars, ano yan? Rolls Royce? What else? Ah, Okay. Isa-isa natin. Magkano Rolls Royce? Ano bili mo sa Rolls Royce? I am not familiar. Oh, come kung ano on. dun. Oh, come Nasa on. ano, Tatlo mo. Oh, come on. Magkano bili mo sa Rolls Royce? I'm not. Binili mo yung isang bagay na mahal, di mo alam. yata. Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili. No, I know the price. Oh, yeah. Oh, tell us, Pero tell us. we did not buy this on a cash basis. Parang Oh, so, installment. na how siya. much is... Oh, installment. Sabi sa inyo, di ba? Tama ako. Installment to. Hindi nabili ang mayayaman ng cash. Installment. Tandaan nyo yan. Yeah. Kaya installment, bakit? Kasi, yung mga mayayaman, ang pambabayad nila dyan, yung kikitain pa nila sa susunod. Kaya nga sabi ko, maaari na may kinalaman sa flood control talaga ang mga binili. Kasi hinihintay muna nila magkaroon sila ng malaking proyekto, sa kanila babayaran ulit yung installment na sinasabi nila sa mga kotse. Di ba? Si Rolls Royce? So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. Rolls Royce, isang kotse lang yan. What else? The Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Mm. Parang ganun. 22 million. How many Mercedes, right? Oh, ilan ang Maybach mo? Isa lang po. Oh, ano pa? Yung Bentley, Bentley. Wow, magkano yung Bentley mo? 20. Mukhang pangarap ni Jingo yung Bentley, ha? Napawaw eh. Hmm. You purchased this brand new, all brand new. Yes po. All right. And yung Range Rover, Tamo, lahat ng sinabi niya, alam niya presyo. Nung una tinanong siya sa Rolls Royce, hindi niya alam. Hinala ko, baka nag-attempt siya na subukan na hindi niya alam. Eh nagalit si Jingo, sinaway siya. Mahal ng kasakyan, di mo alam. Kaya doon pala umamin na siya sa mga susunod. Ako, nababasa ko eh. Hinala ko lang yan, ha? Huwag yung paniwalaan. Saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Hindi. sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Mantalang yung mga mahihirap, umulan lang, walang payong. Ikaw, bibili ka ng payong, kailangan pa ng sasakyan. Nasa 28 po. 28 lang. Yes. Ano ito mga ito? Rolls Royce, Ferrari? I don't have a Oh, Ferrari. ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No rin. Cadillac. Saan binili? Sagutin mo na. Saan mo binili? Sa dealer po. Sino dealer? Dito, local? free- Local dealer? Saan binili? Parang ganito eh. Saan mo binili? Sa tindero po. Oh, Diyos ko po. Saan mo binili? Parang ganun eh. Hindi ka kalibitin, hindi ka puputok. Diba? Anak, saan mo binili yan? Sa tindera po. Hindi! Saan mo binili yan? Sa palengke po. Dealer o sa... Ikaw magsisinungaling ka na naman, ha? Pipingutin mo. Magsisinungaling ka na naman, ha? Diba, sa anak mo? abroad? Free Bell Enterprises tsaka yung isa Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No po. Dito, may dealer ng mga Yes po. Rolls Royce. May dealer ng Rolls Royce meron dito. po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung anong tawag dito, yung Cadillac and the GMC. Cadillac Escalade, ganon? Yes po. Oh. The GMC. Yun lang. Sinong dealer?
I mentioned earlier, Freebell Enterprises and Sa Auto lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo. Dalawa lang sila Dalawa po. yung dealers mo. Yes what, po. what other luxury cars do you own? Yung iba dito na, the Maybach. Dito Maybach, ko nabili Mercedes. Yes po. And then, yung iba, dito na rin yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin O, po. paano kayo nagka-interest sa kotse? Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury Sabihin mo, car? collection mo. Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? Ayun, I collection. have 4 kids that use it all the time for them to Oh, be 4 taken to kids school. lang. O, bigyan mo tig-isa, pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28. Opo. Grabe maintenance niyan. Milyon-milyon ang maintenance niyan. Oh, dalawang sasakyan nga lang. Grabe na gastos mo eh. Oh, maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay lahat kayo.